to my channel. Sorry at ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. Yung promise ko sa inyo na IELTS. Pero ngayon sisikapin ko na magawa yon for you, lalo na dun sa mga nag-i-aim na mag-process or mag-take ng tinatawag nating International English Language Test System. So, bago po tayo magsimula, disclaimer lang po ulit na lahat po ng sasabihin ko ay based from my own personal experience. You can also share your experiences kung paano nyo po na-ace or na kuha yung inyong mga band scores na required sa inyong pong countries na pupuntahan. So, let's go! Let's start! So, first, kailangan alam niyo po kung anong klaseng IELTS yung kukunin ninyo. Kung ito po ba ay isang academic or ito po ba ay isang general training. Kasi depende po yon sa categories po ninyo or dito po sa amin sa bilang nurses na papuntang United States of America. So, kailangan po namin ng IELTS academic. So, lahat po yan ay may mga each countries na pupuntahan ninyo ay may required band scores. So, katulad po sa amin, sa United States, kailangan po ng overall band score of 6.5 and the speaking should at least be 7. So, sa iba naman pong area like Canada, New Zealand, and other countries, so depende din po yan. So, ano po ba yung purpose or ano po ba yung kung bakit natin kailangan kumuha ng International English Language Test System? Ito po ay dahil tayo po ay hindi native English speakers. Kailangan natin ma-prove sa pupuntahan nating English country such as US, Canada, UK, New Zealand, Australia na we are capable enough to speak the English language. So we have different IELTS na pwede nating mapagtaken here in the Philippines such as the British Council and as well as the IDP. So ako po, kumuha po ako at nag-book ako DIY online through the British Council website. So, tatry natin na ipakita yan dito sa inyo, dito sa may corner na to, para alam ninyo kung ano ba yung pinuntahan kong website at para makatulong na din doon sa mga nagnanais na kumuha ng IELTS through the British Council. Sa IELTS, we have different 4 categories na kailangan nating masagutan and ma-ace yung tinatawag na po nating band score. So, yun po yung kailangan ninyong i-research kapag gusto nyo mag-take ng IELTS at kung ano po ba yung profession na tatahakin nyo sa isang English country, kung ano po ba yung desired band score na need ninyo para alam ninyo kung ano yung i-aim ninyo. Such as 5, 5.5, 6.5, 7, or as high as 9. Siyempre, mas maganda kung 9, diba? Pero, yun, talagang gift na lang yun kay God. Ang mahalaga makuha natin yung desired band score natin para hindi na tayo ulit. Kasi magkano ba yung fee ngayon ng IELTS academic? It's 12,350 in the British Council website. So, dati kasi mga 11,000 lang. So, ngayon nagmahal sila. So, nasa sa inyo kung saan po kayo kukuha, kung IDP or British Council. Kasi pareho naman po silang accredited ng Cambridge University na sila yung nagsusupply ng IELTS examination dito sa ating country which is the Philippines. After you've decided where to take your examination, so it's time for you to select also if you will be taking the examination via computer-based or written type. So in my case, ayoko kasi nung ma-hassle sa pagka-count pa ng mga words, especially in the writing part. And as well as yung, syempre yung penmanship, kailangan mo din i-consider kung kamusta ba yung pagsulat mo dahil hindi naman po laging legible yung sulat natin, lalo kung may time tayong hinahabol, tapos mag-iisip pa tayo ng mga tamang construction ng mga sentences natin. So, chinus ko talaga na mag-computer-based. So, the advantage of your computer-based lalo sa writing part is dun sa ilalim nung box kung saan ka magsusulat, nakalagay na yung word count. So, very helpful to at saka sobrang hindi ka na magka-count ng 1, 2, 3 kung na-reach mo na ba yung 250 words for the writing task 2 and 150 words for the writing task 1. So, isa-isahin natin yung mga 4 parts ng English examination natin. So, the first part is the listening exam. So, sa listening exam, pahirap yan ng pahirap. So, we have 3 parts. So, that's 40 items. So, we need to practice it talaga. For me, ito yung easiest.
easiest sa apat. Kasi kapag nakuha mo na yung techniques at talagang yung focus mo is talagang naka-hyper-focus, na hindi mo iniisip yung kung naiihi ka ba, o kung gusto mo muna bang umuwi, o kung nakaluto ba sa bahay ninyo bago ka umalis, or whatever. So, basta, kailangan sa araw ng examination, as in kung ano lang yung nasa harapan mo na dapat sagutan, and as well as yung conversation na nangyayari, para makuha mo yung tinatanong, kayang-kaya yung ma-ace yung 7 or even higher. Kasi ano yan yung sagot nasa mismong conversation na nila. So, sa part 1, medyo slow lang yan. Tapos dinidictate pa yan. Usually two-way conversation, asking for such information. And then for the part 2, minsan papakitaan kayo ng mga maps. So, you should know where's your north, south, east, west, and as well as yung bottom, up, right, left, yung mga ganyan-ganyan. And then, yung sa part 3, yan, minsan may mga class discussions dyan na akala mo yun yung sagot kasi sinasabi niya, John told me to eat here in the cafeteria. Tapos mamaya-maya sabi, I know, it's Catherine, just like that. So, lilituhin ka kasi kaya kailangan talaga focus ka dito sa listening part. And yung mga sources ko dito sa listening, aside from the free application of the British Council, which is Road to IELTS, nakatulong din po sa akin yung mga YouTube uploads. So, talagang maghanap lang kayo sa YouTube ng mga reliable sources when it comes to the listening part. So, good to go na po yun. Talagang malaking tulong na po yung mga mock examinations na makikita natin sa mga websites natin. And tip lang po para po sa pagsagot ninyo ng listening and as well as sa reading, applicable din po to. Better to write your answers all in capital letters. Bakit? Kasi diba we have those names, proper names na kailangan yung first letter should be caps lock, then all are small. Pero minsan kasi hindi naman natin alam, or minsan sa pagmamadali din natin, ay napa-small cap na pala natin, lugar pala yon, diba? So, dapat naka-caps lock din siya. So, mali ka na doon. So, better to caps lock it all. Yun po yung ginawa ko. And, okay naman po kasi yung listening natin is nakakuha tayo ng 7.5. After the listening exam, so the next part would be the reading. So, isang computer lang yun. Sa case kasi, nung nag-exam ako sa Lipa, sa City Sleep in Lipa, wala na kaming break nun. Kaya dapat, bago ka mag-start, kasi tuloy-tuloy yun after the listening exam, siguro mga 10 minutes lang sa upuan mo, and then reading na. So, kapag magpapaalam ka, ang dami pang eche-boreche. I mean, kasi nga, for security purposes din na talagang walang pandarayang magaganap dahil gagamitin natin yung this examination internationally. So, talagang magbabiometrics ka ulit kung talagang nasi-CR ka bago mo i-take yung reading, yan, ganyan. So, let's go na sa reading. So, sa reading, 40 items din siya. Naka-part din yan. So, we have 3 parts din. Yung 3 na yun, 3 passages yan. Na long passages kasi academic nga po yung tinake ko. Ang cue lang dito or ang tips lang na maibibigay ko sa inyo, kasi madalas marami po talagang nakakakuha dito ng mababang score. And kahit ako nahihirapan ako sa reading Sabi ko nga, hindi po ako isang taong mahilig magbasa kahit nung college. More on visual talaga ako na gusto ko may mga animations na nangyayari. Sobrang struggle din po ako dito sa reading part. Talagang nagkaroon lang po talaga ng blessing kung bakit napakaganda at nag-reach ko din po yung 7 na score dito sa reading. So, ang ginawa ko po ditong techniques is the skimming and scanning. So, no need to read all the sentences, the words in the paragraph. For me, yun lang po yung masashare ko sa inyo. Kasi, bakit? Kasi, time-consuming. Hindi naman ikaw sigurado na kasi computer-based po ako. Dito sa left side, pagtingin niyo dito sa left side, ito yung inyong passage 1. And then, dito naman sa part na to, nandito yung mga questions na kailangan mong sagutan.
hindi naman kasi sigurado ka na kapag binasa mo na agad ito is ma-absorb mo lahat to, especially na ang tataas ng mga words na ginagamit na minsan talagang unusual words para sa'yo kasi hindi naman tayo talaga nag-i-speak ng English dito sa Philippines unless you're really practicing it at talagang alam mo lahat ng mga words, ng mga meaning ng mga words na yun. So, ang technique ko lang po dyan, aside from the skimming and scanning, is I am looking the questions first. So, pagbukas ko ng computer, hindi agad ako tumingin sa passage. Tingin muna ako dun sa question. So, ano ba yung mga hinahanap? Kasi para meron akong idea. So, minsan yung ibang mga nakakausap ko, ay ayoko ng nung ginawa mo kasi computer-based ka. So, papaano ako makakapag-bilog? Kasi 'di ba nagbibilog-bilog tayo tapos nag-underline tayo ng mga keywords, pero hindi. Bakit mas maganda pa rin si computer-based on my own experience? Kasi nakakapag-highlight siya. And then, kapag na-highlight mo na yung keyword na gusto mo for that particular question or even sa passages nakakapag-highlight ka din, pwede kang mag-notes. Meron dong mag-right click ka lang tapos meron dong nakalagay na add note para kung meron kang gustong sabi mo A, kunwari read passage A again later. So, pwede mong i-type yun. So, para mamaya alam mo na yung hint mo, baka nasa passage A yun. So, para mas makapag-save ka pa ng time. So, para sa akin, okay talaga din si computer-based in regards to reading kasi hindi ka na mag-flip. Diba? Pag nag-flip tayo, ang ingay, nakaka-distract din yung noise na yun sa focus mo. So, tandaan natin na ang focus is very important during the examination. Wag na yan ang iwawala mo. So, ang kagandahan nun, i-scroll down, i-scroll up mo lang si passage kasi di ba nga po mahaba kasi academic nga po tayo. So, sa general training, ang alam ko po dyan is may babasahin din sila pero mas shorter siya compared to the academic. So, pareho lang po na may babasahin. So, ang kagandahan yan, nakatapat na si passage dun sa mga questions. So, no need to flip and flip na nakaka-cause pa ng ingay na pwedeng makakos din ng distraction sa katabi and as well as sa sarili mo. So, yun po, skimming and scanning and as well as sa pag-highlight. So, yun lang po yung mga masashare ko pagdating sa reading. So sobrang pagmamadali ko kasi very conscious ako sa time. Akala ko talaga, pero may timer naman po kayong makikita dun sa taas. Kaso kasi hindi nga ako masyadong tumitingin sa time kasi feeling ko pag tumingin ako sa time, mas mako-conscious ako. So, nakafocus lang talaga ako sa questions and as well as sa passage during that time. Nung time na ihing-ihi na ako, napatingin ako sa time. Patapos na ako noon. Nasa part 3 na ako. Akala ko, konti na lang yung time. Yung pala, 40 minutes pa. So, natapos ko yung reading ko nang meron pa akong 20 to 30 minutes na free time. So, ang nangyari noon, mas lalo akong inantok. Pero at the same time, ang advantage, dahil mataas po yung focus ko that time is, na-review ko pa yung 40 items ko. So, yun po. Kaya siguro naka-7 din ako that time kasi talagang iniwasan ko talaga na magkaroon ako ng distraction aside from sa nawiwiwi na ako kasi ang lamig-lamig. So, yan. Nakatapos na tayo ng listening reading. So, ngayon nandito na tayo sa third part which is the writing. So, yung sinasabi ko po sa inyo, in order ko po itong tinake. So, ang akin pong schedule ay May 28, 2023. So, morning po ako nag-listening, reading, writing. So, ang nakalagay po doon sa email is you should be there at the place of your examination at least 1 hour or more para hindi ka talaga malate. So, yung time ko po is 9 a.m. dapat mag-i-start. Sobrang aga ko, 6 to 7 a.m. pa lang, nandun ako sa examination place, which is talagang parang dalawa pa lang kami atang babae dun sa labas ng hotel sa paghihintay. So, writing. So, sa writing po, writing task 1 and writing task 2. So, yun po yung ating division of the writing task. So, writing task 1, academic, bibigyan po kayo ng mga charts, tables, graphs, pies,
with percentages, population, kailan ginawa ang study, anong year, current ba to, past ba to, and then you should interpret that using the informations na given. Ang matitip ko lang po dito is, you should write really in an academic manner. Ibig sabihin, it is not the right time for you to give your own opinion in the writing task 1. Don't use first-person point of view, which is I, you, me, basta yung more on sa sarili mo, wag. At wag kang magsasabi na, I believe, wag yung mga ganyan. Dapat kung ano lang talaga yung nasa table, kung ano lang yung dapat i-interpret mo, yun lang yung sasabihin mo. You're not allowed to give your own point of view kung bakit ba nagkaganon, kasi siguro mas maraming ganyan doon sa no, just focus on what is being asked or kung papaano mo siya dapat i-interpret. Yun po ay 30% of the examination of the writing task. Ang writing task 2, yun yung malaki yung load. Kasi nasa 60 to 70% siya, if I'm not mistaken, yung sa pag-grade ng writing task ninyo. Kaya most of the review centers ng mga IELTS, yun yung sinasabi na dapat mas pagtuunan ng pansin, yung writing task 2. Kasi yun yung time na talagang titingnan yung construction of sentences mo in your own personal way, and as well as kailangan maka-reach ka ng 250 words. It is more on your opinion, discuss both views and give your opinion. Which do you think is the more advantage than the disadvantages? Yung mga ganun-ganun lang. Para sa akin, hindi naman siya talaga ganun kahirap. Hindi, I mean, kasi diba nung high school days naman natin, meron naman tayong subjects na nag-write. So, napapractice naman tayo. Though, matagal na tayo nag-high school. Pero kasi sa sarili mo, kahit papaano, alam mo naman din yung construction ng paragraph, diba? So, we have the introduction, the body, and then the body again, kung meron ka pang gustong i-explain. And then yung body, dapat talagyan mo ng example. At saka, dapat, mas maganda kung yung example mo is according talaga sa mga researches or studies para meron namang mga support kahit paano according to the World Health Organization, ganyan-ganyan. Tapos, in conclusion, yun yung last part ng ating paragraph. So, dapat ma-hit mo lahat yun. And also, cite some examples dun sa writing task 2 para mas okay din yung grading ninyo. And avoid repetition of words. That is why you should really have a wide or vast usage of words. For example, big. Di ba ginamit mo na si big? So, gamitin mo naman sa susunod, huge, large, yung mga ganun. Sa totoo lang po, natatakot ako magpa-check. Parang walang nag-check talaga ng writing task ko. Kasi ewan ko, takot talaga ako na magpa-check. Kaya parang sabi ko, okay na siguro to. Ewan ko, hindi ko rin alam. Siguro lalo na nga siguro kung talagang may nag-guide. Kasi po yung sa Road to IELTS na application na ginamit ko po, yun lang po kasi yung talagang ginamit ko na talagang doon ako nag-focus ng review ko. Yung writing, makakapagsulat ka doon. Pero kasi syempre wala namang mag-grade or magko-correct nung mga sinulat mo doon. Pero, at the end of the time, mayroon naman po silang mga sample answers na pwedeng yun yung maging guide ninyo. Na, okay, oo nga, no, dapat nga pala may mga ganun-ganun akong inilagay. So, makakakuha po kayo ng mga techniques. So, ganun lang po talaga yung pagre-review ko ng writing. Yung sa writing task 1, mabalik lang, additional lang doon. Hindi importante na may conclusion. Pero maganda na yung introduction mo, nasabi mo na lahat. Kasi para yung body mo, yun na lang yung mismo nandun sa kung ano yung mismong table or kailangan mong i-interpret. Unlike sa writing task 2, na kailangan complete yung body mo. May intro, may body, and may conclusion. Kasi titingnan po nila kung paano ka mag-write in an academic way. So, again, nakakuha po tayo ng 7. So, we are here in the last part of the English examination, which is the speaking.
So, sa speaking, yan po talaga yung talagang greatest fear ng most examinees. Why? Because we are intimidated even in our own selves, di ba? So, kahit tayo, kapag nagsasalita tayo, minsan conscious tayo na, parang mali naman yung sinabi ko. Wala, tama ba yung sinabi ko? Kahit minsan ang kausap mo, friend mo lang, di ba? So, papaano kung alam mo lalo na ginigradean ka? So, kailangan, bago tayo humarap sa examiner, we should build our own confidence muna. Maniwala muna tayo sa sarili natin na kaya natin. Siguro yun lang yung talagang key strategy na pinanghawakan ko. And as well as, isipin mo na kaibigan mo lang talaga yung kausap mo na naghahanap ng information sa'yo at hindi siya nandyan para mag-grade sa'yo. Ewan ko, yun talaga yung tinatak ko sa utak ko kasi kabang-kabagit ako. Kasi syempre, biruin mo, 12,350. Tapos, ang dami mo pang babayaran. Akala mo pagkatapos ng NCLEX, tapos na lahat. Hindi. May visa screen ka pa. May mga babayaran ka pa sa dependents. Ang dami pa. So, kailangan itong 12,350 ma-ace agad natin. So, yun. So, sa speaking, we have 3 parts. We have the first part, which is parang exchange of information lang po ulit tayo dito. Tinatanong lang ng examiner yung mga nangyayari sa'yo, personal questions. Oh, so please tell me about your name, and then where do you live? Tell me about your hometown. Do you like reading books? So what is your profession? Do you study or do you work? So it's more on personal information na gusto niya lang makita. Pero wala siyang pakialam kung tama o mali, o totoo o hindi ba yung mga sinasabi mo. Kasi bakit? Kahit pa sabihin mo lahat ng tama at totoong tama lahat, pero mali yung construction ng sentences mo, para sa kanya, hindi mo may ace yung band score na need mo. So, kahit mag-white lies ka dyan, wala siyang pake. Ang tinitingnan nila dyan is the construction of the sentence na sasabihin mo sa kanila. Yun yung kailangan nila. Kailangan po bang mag-smile? Pwede kang mag-smile. Pero again, ang talagang tinitingnan po nila is yung construction ng sentences na sinasabi ninyo. Yun lang po yun. Yung part 2. So, nasa part 2 po tayo. Part 1, more on personal. Part 2, yun po yung bibigyan kayo ng cue card na kung saan may isang question and then may guided bullet points na pwede mong sagutan lahat, pwede mong hindi sagutan lahat. Kasi ano yun ano mo lang siya, guidelines mo lang siya para makapag-continue speaking ka for 2 minutes. Kailangan magsalita ka ng 2 minutes regarding dun sa topic na nasa cue card nang hindi ka as much as possible mahaba yung pause or halatang nag-iisip. Yung parang tipong nagkikwento ka lang. Dito, ang kagandahan dito sa speaking, kung sa writing task, is we should write in an academic way. Dito sa writing task, we could speak in our own natural way. According to some sources, it's better to use idiomatic expressions. And, but according to the British Council, nung time na nagre-review ako sa kanila, kasi yun nga lang po yung ginamit ko, yung Road to IELTS na sila din naman yung nag-develop nun, you can really use the idiomatic expressions but not too much. Why? Kasi dun sa daily conversation mo naman, in a span of 15 minutes, kasi 15 minutes lang po yung overall speaking ninyo, hindi ka naman talaga laging gagamit ng mga idiomatic expressions, di po ba? So, dapat yung paggamit mo ng idiomatic expressions is nasa tamang tikada din, nasa tamang atake din. Kasi pag nakita nila na talagang pinipilit mo lang na magkaroon ka ng idiomatic words doon, mahahalata po nila. So, kung ako po ang tatanungin nyo, yes, gumamit po ako ng mga idiomatic words such as sa part 1, nagamit ko yung greener pasture para po sa aking mga kids kasi nagtanong po siya ng personal information in regards to my family. So, nagamit ko yung greener pasture doon. So, sa part 2, may nagamit din po akong isa, which is the hustle and bustle. Kasi ang tanong po sa akin doon is in regarding naman sa if you will be given the chance to escape from the place that you have right now, saan daw ako pupunta? So, yan. So, nagamit ko si hustle and bustle. Hindi ko po lahat nasagot yung mga
ano doon, yung mga points doon. Kasi yung iba pong mga review sources natin is kung mapapansin ninyo, sinasabi nila na kailangan sagutan mo kasi para maka-7 ka, ganyan. Pero, according to the British Council again, kasi ako more on, sa kanila talaga ako nagre-rely kasi sila naman yung nagpa-exam, sila yung mag-grade, di ba? So, according to them, it's just a guide. Nasa sayo kung sasagutan mo lahat or hindi mo sasagutan. As long as you can speak in the 2-minute course na ibibigay nila. So, yun lang po. And then after nun, sila po yung sasabihan kanila, okay, it's time, the time is up. You've already reached the 2 minutes. So, we will now proceed to the part 3. So, part 3 naman, ito yung mga abstract questioning naman. So, masasabi ko na ito talaga yung struggle sa lahat po ng mga nagte-take ng IELTS, which is sa speaking part. Kasi, abstract questioning siya. Minsan, tatanungin sa'yo, describe the painting that you like. Tapos, basta, minsan, out of nowhere na yung mga tanong, do you want to travel by land or by plane? Or, medyo personal din siya, pero tinitingnan lang nila kung paano mo kayang paikutin. At saka dapat dito magbigay tayo ng mga longer answers. Hindi yung, yes, I like land. I like to travel by land. Huwag mo hintayin silang mag-why. Just state the reason why do you like to travel by land. Diba? Yung mga ganon. So, dugtungan mo na agad kasi para makita nila yung spontaneity mo pagdating sa speaking. And again, as much as possible, don't use simple words. Gumamit ka ng mga complex words kasi para makita nila na yung grammar mo ay, at saka yung usage of words mo ay okay. So, after you've completed the 4 parts of the IELTS examination, so waiting game na tayo ng results, diba? So, sa results po natin, mas madali pong i-release si computer-based. Si computer-based is available na po yung inyo pong result 5 working days. Samantalang si pen and paper is applicable siya 14 days or more. So, pwede na natin siyang ma-access through the website of the British Council. And sa part ko po, naka-receive din po ako ng email. Matatanggap ninyo yung tinatawag po nating test report form na kung saan nandun po yung inyong number, yung inyong complete name, and as well as the scores, and as well as the overall band score. So, dun yung malalaman kung na-hit nyo po ba yung required band score ninyo kung saan po kayo pupunta. So, that's it guys. So, I think na-share ko na yung mga experiences ko in regards to IELTS. So, if you have any questions, nasa tingin ninyo na makakatulong ako, just feel free to message me or just comment here in the comment section in the YouTube or even in my Facebook account. I am really willing to help you kasi alam naman po natin na we have our own dreams para sa ating sarili at para po sa ating family para makatulong pa po tayo. And sa lahat po ng mga nag-a-aspire na mag-take ng IELTS, just believe in yourself. Don't lose the momentum and the focus. At just always pray to God kasi hindi kanya pababayaan. Tandaan mo na hindi niya ibibigay yung isang assignment sa'yo kung hindi mo kayang tapusin. Just believe and you can make it.